Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Hindukubusa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata. Sa lado nasyonal, Escudero nagpayag na ang 30 milyones pesos na donasyon gikan sa kontratista kan 2022 eleksyon legal da. Investigation report kan DOJ Parman sa 5 flood control anomalies ipinasakamot na kan Ombudsman. Romaldis pinagnigaran na nagresibida siya nin murumalitang kwarta sa ICI. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, iba pang pamayukan na mga barata. Duwang OFWs duman sa Hong Kong na i-report na nawawara Consulate General padagos na naghahanap. Vice President Sara Duterte pignigaran na anda pagkawara niya o pakawara da niya si Barsaga. Kamayo pa ka na mga barata sa lado nasyonal PBBM wawakasan na na pakusugan system sa farm to market road. Palasyo siniguro ang reforma sa BOC matapos na apudo na pinakakurapa ka na Estados Unidos de Amerika. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalye sa tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat maray na aga ko si Junel Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, wawakasan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pakusugan system sa mga farm to market road project FMR. Ginibukan Presidente na si Marcos ang pahayag sa tauman kan ginibong investigasyon kanda gobyerno sa 105 milyones pesos na kantidad kan subot ghost project kan farm to market roads duman sa parte kan Mindanao. Sa pahayag ni President
President Bongbong Marcos sa inaugurasyon kan Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan. Sinabi kanina gabusa na mga gigibo na farm to market roads o obligahon na magkaigwa kan National Master Plan imbis political connection o mga alyado sa parte kan na political party. Dahil nasubot magiging arog kan dati na iaagi sa palakasan sa mga barkada kapartido asin man mga proyekto maski mayo ni na magkakarigong plano. Sabi paman kan Presidente, kinonsulta ng unyan kan administrasyon an mga gobernador asin mga mayors para man i-validate an mga farm to market roads sa roadmap para masiguro na ana mga proyekto base sa aktual na demand asin da isarong political patronage. Siniguro kan Presidente na bako lang mga farm to market roads ang tututukan kan gobyerno kundi pati naman ang farm to market braids na kung sain saro man sa napabarata na igwa kan mga anomalya. Iba pang detalyes kan sa tuya pang barata sa Ladua National. Siniguro ngunyan kan Palasyo kan Malacanang na puspusan ang isinasagibong reforma kan Bureau of Customs BOC matapos na ikonsidera kan US State Department bilang pinakakurapa na ahensya sa Pilipinas. Basado sa Palace Press Officer UC Claire Castro na seryoso ang presidente sa laban kontra korupsyon, parte na tinawan doon kan sa iyang ginibong huring suna. Parte kan na pagbabago iyo na pagbugtak nin mga commissioner o kay Commissioner Ariel Nepomuceno Tanganimanda na digdiya panginutan ang BOC asin ipasunod ang mahiwas na reforma. Tinawan doon ni Castro na sa presente may mga lakdang na pakikipag-ulay ang BOC sa American Chamber of Commerce asin man US Embassy sa paagi kan Department of Foreign Affairs tanganing ipaliwanag asin ipahiling na igwanin sweeping reform agenda na ipapasunod kung sain isusulong ang transparency, accountability asin man professionalism. Higot na ipinagpapasunod kan BC ang conflict of interest sa mga professional na day pwedeng magbali sa negosyo asin magkaigwa kan pinagapod na financial interest sa mga custom brokerage. Haros 90% na digitalization ang proseso kan BOC para man sa mas marikas na transparent sa lado kan sa indang serbisyo. Dagdag pa kani isinusulong ang mga bagong sistema araw kan overstaying cargo tracking asin pakikipag-ulay sa World Custom Organization. Basado kay Yusek Castro, ini ipinaglalauman nindang magiging positibo ang response kan US sa mga ipinapasunod na mga pagbabago. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabagang barata sa BBS-FM Naga na diskwalipikar si ICC Chief Prosecutor Karim Khan sa kaso laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini basado man sa desisyon kan ICC Appeals Chambers, may posibilidad o posibleng conflict of interest si Khan. Yan kasumpay man kan dating relasyon kani sa mga komunikasyon may pagkaaram sa war on drugs. Ang kaso ililipat sa Deputy Prosecutor Mami Man Jayi niyang padagos ang investigasyon kan ICC sa subuot krimen laban sa sarong persona sa irarom kan administrasyon ni Duterte. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Ladua National, formal nang pinagabukasan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan bilang parte kan pagtutok kan gobyerno
na mapakaray ang kabuhayan kan mga parauma sa nasambit ng lugar o beto kan sinambit ng proyekto mabawasan ang pagbaha sa mga pagtaraid ng mga barangay asin magtaonin na irigasyon o patubig sa 1,050 hektaryang kadagaan na pinag-uuma na makikinabang naabuton sa 1,000 mga parauma gikan sa 7 barangay asin 7 irrigation association. Ang dam parte kan convergence project kan DPWH asin man kan National Irrigation Administration NIE pinanginutan kan NIE Administrator Eduardo Guillen ang pagpapatindog kan mga kanal rebatement structure tangani man na mapakaray ang bulos kan tubig asin maiwasan ang pinagaapod na soil erosion sa pagatubang kan presidente sa mga parauma naman sa Cagayan sa iyang binanggit ang mga programang ilalansar kan Department of Agriculture arog na sanakan na Rice Competitiveness Enhancement Fund Reserve Mechanization Program na magtatao kan mechanical dryers, tractor, threshers asin iba pang makinarya para man mas maparikas ang pag-ani asin pagpapaalang kan paroy isinusulong man kan Presidente ang Farm to Market Breeds Development Program na igwaning katuyuhan na makapagpatindog nin 300 na tulay sa laog kan 4 na taon para mas mapadali ang pagdarakan ani sa mga merkado o saud. Sigun paman kay Presidente Marcos party ni kan hubeto kan administrasyon sa irarom kan bagong Pilipinas ang pag-angat kan gabus na mayong mawawalat sa mga nagtitios. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang barata sa Lado Nacional para man ki dating House Speaker asin man Leyte Representative o Congressman Ferdinand Martin Romualdez an Independent Commission for Infrastructure ICI an pinakamaray na binyo tangani man na tukaron ang subuot mga insertion sa mga proyektong may relasyon sa flood control projects. Ginibo ni Romualdez ang sa iyang pahayag matapos ni mag-atubang sa komisyon. Sinabi ni Romualdez na nakatutok ang nasambik ng fact findings body sa katotohanan asin ebidensya asin na bako sa mga una-una sa naman asin gibo-gibo asin ribok sa lado kan na politika. Nangako man si Romualdez na mabalik sa komisyon in kaso siya liwat na ipapod. Matapos ang sa iyang pagatubang sa ICI, nagpasalamat man si Romualdez sa komisyon asin na itinao ang sa iyang personal na kaaraman sa proseso sa pagbilog kan budget asin man mga isyong may relasyon digdi. Pinagtawan doon ni Romualdez ang pagkakataon na maipaliwanag ang sa iyang lado nin direkta sa ICI. Sigun kay Romualdez, nakakaugmang maitaw niya ang sa iyang kaaraman sa ICI ninulita gusto kani na makipagtabangan sa gidigibong investigasyon. Suportaran ang fact findings tangani man maresolba ang mga issue na digdi nagpapatos sa urulay sa anomalya sa flood control project. Piglinaw pa man ni Romualdez na sangunyan mayo siya ni nare-receiving imbitasyon gikan sa parte kan Department of Justice o DOJ. Sa barata pa kita sa Lado Nacional. Nakadepending unyan sa Department of Justice sa DOJ kung gibo na state witness si dating House Speaker Martin Romualdez. Iyan basado sa naging pahayag kan Palace Press Officer na si Yusik Claire Castro. Depende kaya sa magiging pahayag kan dating Speaker ang Department of Justice ang magre-rekomenda sa korte kung siya ang laog sa pagiging state witness. Sangunya day pa masabi kan palasyo kung siya pwedeng maging state witness o dai. Kasudma, nag-atubang si Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure nangakong makikipagtabangan sa investigasyon kasumpay kan flood control fund miss. Maski nga ni day siya parte kan bicameral conference committee, nagluwas ang posibilidad na siya maging sarong state witness.
tinawan doon ni Romaldis na naan sa iyang pag-atubang sa ICI, partikan sa iyang paninindugan sa transparency asin accountability na obhato niya nga makatabang maparikas asin patas na imbestigasyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, pinagasiguro ngunyan kan Palasyo kan Malacañang na maray asin na tama ang paggagamitan kan 2026 national budget urog na ana program appropriation. Ini sa tao man kan mga batikos gikan man sa minoriya na garo ini naging modernong pork barrel. Basado ki Palace Press Officer Yussi Claire Castro, party kan na trabaho kan oposisyon na ang magaput alagad ipinagpahig kanina kinakaipuan o anda program funds lalo na sa mga kalamidad kung saan nauubos ang NDRRM funds. Siguro man ni Castro na dai basta-basta iluluwas ang mga pundong ini na kung saan maigpit ining binabantayan. Dagdag pa man ni Castro na mismong si President Bongbong Marcos ang nagsugo kana investigasyon sa mga irregularidad sa paggamit kan pundo, kaya mas lalo daang pag-iingatan ang budget ng animan na masiguro na dainiya masasayang. Pinagpagirumdum man ni Castro na mismong si President Ferdinand Marcos Jr. na nagpapa-imbestiga dapit man sa maanumaliyang paggamit kan pondo para man sa flood control project. Inuli kaniya na magiging maray ang paggastos kan gobyerno sa mga national budget. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Iba pang detalyes kan mga barata. Saro si Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Libeste sa dusing mga congressman na nagbuto na no sa sinasabing 6.793 trillion na pesos 2026 national budget na inaprobahan kan House of Representatives sa ikatulo asin huring pagbasa kan nagtalikod na aldaw kan Lunes, Oktubre 14, 2025. Basado sa kongresista na nagdadanay na langkaw ang presyo kan mga proyekto kan Department of Public Works and Highways o DPWH ninhuli man kang kickbacks o komisyon. Asin inisubot ang kausa kung tanot na niya masuportaran ang prosupuesto nga pondo. Binanggit ni Libesti ang pahayag kana dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa flood control hearings na nagsabing haros 100% kan mga biddings kan DPWH ang kaduda-duda o rigid. Sa kataho kan nasambit na nga pagdangog da isubot binago ang mga presyo kan proyekto sa prosopistong budget. Tinawan doon pa man ni Libiste na digdi binawasan in 25% ang presyo kan DPWH project para marauta asin man mapara ang kinakarkulo nga aabuton sa 150 bilyones pesos na kickback kapag da isubot ginibo ni garuman sana nagpupundo ang gobyerno nin mas dakulang kickback para sa 2026 budget. Tanganing patunayan na pwedeng magpasulod kan proyekto nin mayong kickback. Naghagad si Libiste sa House Committee on Appropriation na bawasan in 30% ang presyo kan mga proyekto kan DPWH sa iyang distrito. And matitipid na 508 million pesos gusto kani na itagama para man sa pagpapatindog kan naabuton sa 200 na mga classroom duman sa parte kanda Batangas. Kondinarmada ni Libesti anda bakong patas na distribusyon kana sambit na nga pondo subuot maski may 15% kan kabilugan na populasyon asin GDP kana nasyon nasa Region 4A Calabarzon 10% lang anda DPWH budget ang napapaduman sigun paman ki Libesti.
Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal. Ipinagapayag ngunyan kanda Akbayan Party List an sa indang pagkontra sa 2026 General Appropriation Bill ugab. Sigun ki Akbayan Party List Representative Chel Jukno, tulong nga importanteng kaputan ang kausa kan sa iyang pagsayuma inot sinusuportaran ada 2026 budget ada mga parte kana puturo kana mga hobenes na iangat kaya kani an buhay kan mga namamanwaan asin na natatapos kani an kultura kan korupsyon sa tao kan pagbisto sa ginibong pagbilog kan na prosopistong budget. Sinabi kani na daiya ini asin bako anda simbaga sa mga kaputan na ini tinawan doon ni Jokno inot kuta na ana pondo para man sa edukasyon orog na sa parte kan kinakaatubang na krisis. Sigun sa DepEd may kakulangan na 165,000 na mga sinasabing classroom alagad 2026 budget sagud ng 25,000 na mga ipapatindog. Dagdag kani igwanin na 2.2 milyon na mga hobenes anday nakakalaog sa eskwela o day nakakaklase alagad ana alternative learning system an makakatabang lang sa 200,000 o inaapod na 9% kan mga out of school youth, sabi paman kan kongresista. An ikadua saditan pondo sa parte mismo kan health manugod man sa porsyento kan GDP mantang sigun sa World Health Organization dapat ini an 5% kadaklan sa gastuson sa pagpapabulong hali mismo sa sadiring bulsa kan mga Pilipino. Kulang man ang PhilHealth asin 129 bilyones pesos na nagbubunga kan peligro sa mga benepisyo kan mga miyembro kaniya. An ikatulo nagdadanay paman ang dakulang pondo kan and program appropriation na nagkakantidad 243 billion pesos na idinuhol kan executive branch nin mayo daang malinaw na detalye kung paano gagamiton nini sa tao kan mga nakaaging mga issue sa Ghost Project asin man korupsyon da ipaman girara ini natatapos asin natutuldukan. Ninuli kani higot na ipinagpayag kan Akbayan Party List na da ininda kayang suportaran ang sinambit ng budget. Sinabi di Jokno na sindaan nangako sa mga estudyanteng mayo ninda mga classroom sa mga hobenes day makapagklase sa mga pamilyang day makabayad sa ospital asid sa mga taxpayer na naanggot na subuot sa pagkakaigwa ninda pagsayangkan sa indang mga buwis. Ninuli kani no vote an sa indang desisyon, sabi paman kan Akbayan Party List. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga bareta pa kitang unyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga bareta sa lado nasyonal pinag-anonsyo unyan ni Caloocan Representative Edgar Irisi na kikwestiyonon kani ang constitutionality kanda anda programa funds sa UP sa prosopistong 2026 General Appropriation Act UGA. Tinawan doon na preparado siyang daraon na orolay sa Korte Suprema kung ipipirit kang Kongreso na maisulong ang budget na may arog kaning alokasyon. Sabi ni Irisi, tama ang mga palusot. Ninhuli ka na ang program funds asin na balgay ni sa konstitusyon asin na digdi pig sasabing niluloko ang publiko sa mga salang pangako kana pundo. Tinawan doon ni Congressman Irisi ang Section 22, Article 7 kan 1987 Constitution na nagsusugo na dapat magsumiter ang presidente kan na budget of expenditure and sources of financing o
Sinabi pa man sa laog kan na 30 nga aldaw na regular na sesyon kang Kongreso asin ang dapat subuot nakabase digdi. Paliwanag ni RC mayong kasiguruhan ang pinagkukuanan kan na sinasabing ang program funds kon mayo nin malinaw na pinagkukuanan na pundo asin dai ideya pwedeng aprobahan kang Kongreso basado mismo sa konstitusyon. Iba pa nga detalyes kana mga barata pakitangunyanda sa Ladua Nacional. Pinag-awanin na doon na asin mana ikinumpara ni Senadora Amy Marcos sa sarong Korean na telenovela ana pag-atubang ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure ICI. Maski ngani aminado si Marcos na niya aram ana rason kung tano nag-atubang si Romualdez sa ICI alagad pinag-apod ining sarong panibagong script. Sinabi kani na bagong plot twist ang sitwasyon asin may maray na maghalat na muna kana mga nasambit na nga insidente. Nagtutubod man ang senadora na may miyembro kan ICI na makakatabang ang komisyon sa pag-resolba kan mga anomalya sa flood control project basta dailang subuot magpaandar sa kung ano-ano nga klase nin gimmick. Nag-atubang si Romualdez sa ICI tangani man na tawanan asin man digdi tawan doon ang ginigibong imbitasyon kan komisyon kasumpay kan na pag-iimbestigar sa maanomaliyang flood control project. Siniguro kani na bilog na makikipagtabangan sa pagsiyasat asin na ipinahayag na preparado siyang simbagon ang gabus na mga kaputan kan komisyon. Sa iba pa kita nga detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabagang mga barata pakitangunyad sa Ladua Nacional. Pigtawanin na doon o isyu ng unyan na aldaw o kasudma ni Ombudsman Boying Remulla ang sarong memorandum circular na nagtatao ni na pagtugot na maibalik giraray ang access kan publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN kana mga opisyal kan gobyerno. Pinag-anunsyo mismo ni Abogado Miko Epa Clavano kung sain digdi itinanggal na ana mga restriksyon na para man maka-access sa nasambit ng dokumento kung kaya inilatag o digdi itinagama ana mga guidelines na kung sain iyo ang susunodon kinakaipuan na sundon tanganing magkaigwanin mga kopya asin assets document. Pwede man subuot na makapagbugtag si Remulla bilang bagong ombudsman asin kaya ini nainot na sinabi bilang parte kan Huberto naghibo na transparent ang nasambit ng opisina kan gobyerno kung sain maging gikan sa pinakalangkaw na posisyon o ang presidente asin maging sa iya sa tao man ka na mga pwedeng maisa publiko na mga kopya kan SALIN. Papa nga detalyes kanda mga barata pakitangunyan sa Ladua Nacional. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa Ladua Nacional, pinag-turnover na kan Department of Justice sa Office on the Ombudsman ang nagkaperang mga kaso laban man sa mga sangkot sa flood control project anomaly. Formal na ipinasa o inirefer kanasambit ng opisina ang nagkaperang mga dokumentos asin mga impormasyon na nakalap manugod man sa investigasyon kasumpay man kanasambit ng kontrobersiya sa korupsyon sa flood control. Pinanginutan mismo kan Department of Justice Office in charge sa Undersecretary Frederick Bida asin man Prosecutor General Richard Anthony Padulyon ang pagsumiti kani ki Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla kanda sudma sigun ki Prosecutor General Richard Anthony Padulyon
ana mga ipinasa nga mga kaso manungod man sa partikular na mga distrito duman sa parte mismo kan Bulacan. 5 kaso subuot ansendang na isumiti o ipinasa sa Office on the Ombudsman. Asin yang kinakasangkutan ka nagkaparang mga opisyal, sering man mga kontratista kabali sa ipinag-turnover na mga kaso iyo an malversation sa irarom kan Article 217 kan Revised Penal Code, falsification by public officers kan Article 171 perjury, pati naman pagbalga sa Section 3A kan Republic Act 3019 o ang pinagsasabing Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ini bunga naman naloy na pinaghahalata subot kan Department of Justice ang magiging kasugwaan o instruksyon kan Office on the Ombudsman kung idadagos para isairarom sa preliminary investigation ana nasambit na mga kaso sigun sa Ombudsman na si Jesus Crispin Boying Rimulya. Ang mga kasong ini iyo ang mga kinukonsidera bilang mga low-hanging cases o offense cases. Ghost project subuot ang mga ini ninhuli man tadigdi nagluluwas na pirak o kwarta kan gobyerno alagad mayo nin proyekto asin nahihiling na natapos na nagibo kan mga kontratista asin opisyal kan DPWH. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, isinugo ngunyan kan bagong mapabugtak na ombudsman na si Jesus Crispin Boying Rimulya. Nabawion muna ang nagkapirang mga kaso na yaon ngunyan sa Sandigan Bayan na may relasyon sa issue kan parmali kung sain digdi ipinapawidro mismo ni Ombudsman Boying Rimulya ang partikular na mga kaso na kung sain ini daipa man nagpapasairarom sa arraignment kana korte basado sa nasambit ng opisyal sa iya iding pinagsugot nga ni man na digdi mapag-adala na asin sa irarom sa assessment ang mga reklamo nga pinagasampa sa ombudsman asin man sa Sandigan na bayad. Objeto da na masiguro ang preparasyon kan mga ini oras na maisampa na sa korte ang inaapod kaning ready for trial. Paliwanag pa man ni Ombudsman Rimulya na daisiya kampante sa mga reklamo nga naisangat kung kaya gusto kani mismo na si Ripon aramon ang mga detalyes kanasambit ng kaso magigirumduman ang Senado iyo ana nanginot sa gidibong investigasyon kasumbay kan kontrobersyal na issue kan parmali digdi pig tratar ang bilyon-bilyon na pesos kan gobyerno na ginamit kan Department of Health para man ipambakal kan mga overpriced na mga medical supply sa kasagsagan kan pandemya kan administrasyon kayto ni Duterte. Kaya ninhuli kani gustong matawan linaw kan Ombudsman na si Rimulya anda mapadapita sa kaso. Ninulita aminado man siya na dainiya ini gayong natutukan na kaidto. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Kinundi nangunyan kan US Secretary of State Marco Rubio ana China ninuli man kan pag-aresto kan abuson o aabuton sa 30 mga miyembros kan leader kan dairestado nga Sion Church gikan man kan Oktubre 9 sa sarong pahayag kan nagtalikod na aldaw nangapudan ngunyan si Rubio para man tulos na palibrihon sa mga pinag-aresto asin inaapod na incident bilang pagbalga kan diretsos kan mga reliyon. Ansyon Church ang ibinugtag duman sa party kan Beijing kan 2007 asin padagos na naghiro asin sinasabing
haros sa 40 nga mga syudad kabali na ipinasara iyoan mga mga autoridad kana taon na 2018. Nagsayuma na magtaonin detalye ang tagapagtaram kan Chinese Foreign Ministry asin sinabing daininda aram ang nasambit ng insidente. Mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat asin barita lokal pakatapos lang po nin pagirumdum. Mga tugang sa detalyes kita ngunyan kana sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado national o lado lokal. Sa tuyang barata ngunyan sa lado lokal bilang parte ka na pag-celebrar kan Senior Citizen Day dinarakan gobyerno probinsyal kan na probinsya ng Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte ang sinasabing eye clinic on wheels. Dumaan sa parte kan syudad kan na irigat nga ni man magsagibo kan na ay medical mission. Yan para sa gabusa na mga lulo asin mga lula na kung sain saro sa mga prioridad kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan mag-armang Villafuerte na matawanin atensyon ang mga gurang o mga lulo asin mga lula sa paagiman kan libreng pag kakaigwa nin pag check up kana sa indang mga mata asin pagtaunin salming sering man pag check up kana sa indang mga salud o kana sa indang mga hilang asin pagtaunin bulong pati naman mga vitamina mga maintenance na kinakaipuan kana nasambit ng mga lulo asin mga lula haloy ng digdi dadarakan na gobyerno probinsyal kan Camarines Sur and sinasabing eye clinic on wheels sa manlaydlain ng mga lugar kan probinsya kan Camarines Sur asin ang pinakauring recipiente kaniya iyo mismo ang syudad kan Iriga nakaresebisindan nin libreng medical and dental check-up gabus na paggabot nin ngipon mga bulong vitamina asin maintenance medicine para sa inda mismong mga salud asin sinabi ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin Congressman Luigi Villafuerte nanda ininda papabayaan na ana mga lulo asin mga lula sa mga serbisyo na inahatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur lalong-lalo na sa pag mangno kan sa indang mga salud. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, steel ramp kan Naga City General Hospital kabali sa hihilingon kan project monitoring team. Boyet Padere sa detalye. Iiba sa hihilingon sa project monitoring team sa Naga ang subot halangkaw na steel ramp sa Naga City General Hospital. Tapos di Konsehal Aris Makaraig nailing ang mensaheng ipinaraig din na igwang pasyenteng kadit pang marata sa stretcher o sa langkaw kan agihan. Gusto kan opisyal na maaraman kung tama o salaan elevation. 6.9 million subot ang pundigdi asin kanugon kung dahil mapapakinabangan. Tigun man kay Mayor Lene Robredo ipapasa ini sa project monitoring na pilog kan City Hall, transition team asin iba pang representative kan pirang professional organization. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagsugo si Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur natulos na ipanao ang family food packs duman sa parte mismo kan barangay sa Del Gallego, Camarines Sur na idul ang family food packs para man sa mga household sa mga barangay kan Pamplona, Palaspas, Mabini, San Pablo, Tumaguktok, Dumagungdong o Dumagungdong, Pinagdapian asin man sinuknipan sakop iyan kada
Banwaan Candil Gallego Camarines Sur anasambit na nga tabang ipinagatud sa paagiman ni Governor Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Nagtabang mandigdi ang Department of Social Welfare and Development DSWD ang mga food packs parte kan kadagdagan na asistensya kan na sinambit ng ahensya kan na gobyerno asin man kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Iyan tangani man na matawan nin kasimbagan ang pangangaipo kan mga residentes. Padagos man ang pakikipagtabangan ni Mayor Melanie B. Abarientos tanganing masiguro na matatawanin asistensya ang nagkapirang mga barangay na daipa kabali sa ginibong pagtataunin rasyon kana mga food packs. Dakulang pasasalamat kay Governor Elry Villafuerte kana mga residentes kana Banwaan Candil Gallego Camarines Sur, partikular na ni Mayor Melanie Abarientos na nagsabing dakulang tabang ang itinatawong ining mga food packs sa mga residentes Candil Gallego hali sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur asin man ni Gobernador Elry Villafuerte. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Conversion kana Biskas pasiring sa State University taon 2021 pa naging lay pinapahidali ng unyan ni Gobernador Elry Villafuerte. Darrell Banya sa detalye. Taon 2021 pa kan maisalay ang Republic Act 11585 o anlay na ma-convert kan Bicol State College of Applied Sciences and Technology o ang Biskas pasiring sa State University na apo doon Southeast Asian University of Technology. Alagad makalihis ang haros 4 na taon nagtitiner pagraray sa Biskas ang pangaran kan sinambit ng eskwelahan na sigun sa manehamento kan eskwelahan nasa proseso pa kaya kan compliance ang makinakaipo na rekisito sa Commission on Higher Education. Basis sa lay, asin sa manehamento kan higher education institutions, na itutulos maipapautob asa sa daipa nasisimbagan kan eskwelahan ang mga panundon kan CHED basis sa CHED Memorandum Order Number 46 Series of 2012. Sa ngunyan padagos ang preparasyon kan Biskas nga rig na mautob asin makumple ini. Saro-saro naman napigapakarhay ang mga edifisyo, laboratorio asin pagdugang nin mga paratukdo para sa piglalauman na mga dugang na kursong alok kan eskwelahan. Ang pagribay nin pangaran bako sa nang para sa Biskas kundi mahewas man ang magiging epekto kaini sa komunidad. Sigon kay Camarines Sur Governor Elry Villafuerte na iyo ang padrino kan sinambit ng lay kan Aidan Congress, makakadagdag ini nin trabaho, nin kurso asin oportunidad sa mga estudyante kan eskwelahan. May pangapudan man ang gobernador sa manehemento kan eskwelahan na hidaliuna ang pagkomplikan mga kinakaipuan na requisitos para sa conversion kan Biskas. Sa present igwang 16 na undergraduate programs ang Biskas na may manlain-lain na specialization kabali nga ang engineering asin man architecture. Siring man ang natulong master's program asin tulong doctorate degrees. Nagalao man ang eskwelahan na antes matapos ang taon o paglaog kan taon 2026. Maaprobara na kan CHED ang gabos na kaipuhan para formal ng apodon na Southeast Asian University of Technology ang saindang institusyon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Tayo ba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal? An edukasyon iyo andalan para sa trayumpo kan sarong persona partikular na kan mga jóvenes. Ini anda tinawan doon ni Governor Elry Villafuerte kan probinsya ni Camarines Sur. Ini matapos man na kan nagtalikod na aldaw kan Lunes aabuton sa 4,830 na mga estudyante na nagigikan sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Ang natawan ni nabiyaya sa paagiman kada pinagapod na educational assistance asin mga scholars na nagigikan mismo sa tabang ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Ana nasambit ng mga scholars asin educational assistance na itinao sa parte mismo kan aabuton sa 4,000
1,830 na mga jóvenes o mga estudyante. Iyan tangani man na makatabang sa paglapigot kan na mga ini na makakuha ninda pang sustener sa saindang pagkaklase. Dakulang tabang asin pasasalamat kana mga nakakuha kana nasambit ng educational assistance asin scholarship sa parte mismo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur kana magkaigwanin payout kan nagtalikod na aldaw kan Lunes. Uyalangan parte kan mga pahayag kan mga recipienteng mga estudyante sa nasambit ng scholarship program asin educational assistance na itinataw ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Nag-start po akong makabali sa scholarship ni Gov during my second year first sem. Nakatabang po talaga siya ng mahusay kasi ginagamit ko pambayad sa tuition, pamasahe araw-araw papuntang eskwelahan. Ginagamit ko din siya pang starting business kasi I have sari-sari store. Mabuhay ang Oven ng Kamsur! Today, almost 5,000 students po ang makaka-receive ng scholarships. Papadagos pa po natin yan, dadagdagan natin yan. Dahil I believe that our province should be a smarter Kamsur. Mas maraming mag-graduate, mas maraming magiging matalino, mas maraming magiging oportunidad. Partiyan kan mga pahayag ni Governor Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur sa pagduhol nin scholarship program asin man nin educational assistance kan nagtalikod na aldaw kan Lunes sa aabuton sa 5,000 na mga estudyante sa Camarines Sur. Ta iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana barata sa lado lokal, nasamsam kana mga soldados kan gobyerno ang nagkapirang mga armas matapos man na digdiya ada na i-record na bakbakan na sa pagultanan kan tropa kan gobyerno asin mga miyembros kan New People's Army NPA nangyari kan nagtalikod na aldaw duman sa barangay kan Salvacion sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur. Tulos na nagdurulagan ang 7 mga miyembros kan New People's Army NPA matapos nadigdi makabadila ninda ang pinagsarong puwersa kan 31st Infantry Battalion asin man kan 16th Infantry Battalion kan Philippine Army. Mayo ni na i-record na irido o naluganan sa lado kan tropa kan Philippine Army mantang inaarampaman sa lado kan mga nagdulag na mga rebeldiya sa tao kan subuot sa grupo na tatada pa nga miyembros kan Platoon 1 KLG1 SRC1 nawalat sa pinangyarihan kan nasambit ng baradilan o barakbakan kan tropa kan Philippine Army asin NPA ang 5 haralangkaw na kalibre kan armas asin man mga anti-personnel mind bandolers, backpacks, magazine, mga bala asin mga personal na kagamitan kung saan na-recover kan tropa kan Philippine Army. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, 2 anda gadanda asin 2 individual anda binawian ng buhay matapos magbangga anda kan sudma ang pinaglulunada na PDCAP kan 2 basa na nangyari sa parte mismo kan Maharlika Highway sa barangay kan Palestina, Pili, Camarines Sur alas 12:30 nina amay nin pagkaaga kan sudma. Sa report na nakaabot sa Philippine National Police o PNP basado man sa investigasyon kan Philippine
PNP nag-U-turn subuot ang pedicab na pinaglulunadan kan duwang individual kanda digdi masagi ini kan sarong ultrabus na pinagmamaniho kan sarong alias June pasiring sa southbound direksyon mantang nag-overtake subuot ang sarupaman na bus. Apwera ka nasambit ng bus na kung sa ina digdiya naligis pa ang mga biktima kan sarupaman na bus na pinagmamaniyuman kan sarong Charlie na nakasunod sa inot na bus na nag-overtake man. Idinalagan pa sa ospital ang duwang biktima alagad na ideklarang ining dead on arrival. Nasa kustodiya ng unyan kan PNP ang tsuper kan duwang bus mantang nagpapadagos ang ginigibong investigasyon sa nangyaring banggaan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga bareta pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, liwat na pinatunayan kan Camarines Police Provincial Office sa liderato ni Police Colonel Virgilio Ulalya Jr., Provincial Director, asin man kan Bao PNP ang dedikasyon mapadapit man sa sindang mga trabaho na madakup ang pinagkukonsidera na top 5 municipalities o municipal most wanted person duman sa parte mismo kan banwaan kan Bao Camarines Sur nadakop ang suspek sa lublob asin bukid na barangay kan Nabarera Bao Camarines Sur. Iyan nadakop hapon na kanda sudma matrayumpong nadakop kanda tracker team kan Bao Municipal Police Station sa liderato ni Police Major Engelbert Turaldo ang Chief of Police kanda sinambit ng banwaan katabang ang PIU Camarines Sur Police Provincial Office kaibanan ang mga tawan kan 31st Infantry Battalion na 9 ID Philippine Army sa liderato ni Sergeant George G. Agapito na daiman nagduang isip na suportaran ang mga miyembros kan PNP. Pinagbisto ang suspect na si alias Orly, 53 anyos, Mayagom, trabador residentes kanasambit ng lugar. Ang pagdakop isinagibo sa visa kan warrant of arrest na pinag-issue kan 5th Judicial Region Iriga City para sa kasong pagbalga kan Republic Act 9262 o ang pinag-aapod na Anti-Violence Against Women's and Children Act of 2004, partikular sa mga provision kan Section 5 Paragraph A, Section B o Section 5 Paragraph D, Section 5 Paragraph 8 as in Section 5 Paragraph I na may criminal case number IR 17922 sagkod ng 17927 na may piyansa na nag-aabot sa 252,000 pesos. Tulos man na pinagbasahan nin karapatan na pantao ang nasambit ng arestado o akusado tulos na pinagpasairarong sa medical asin man pagkakaigwa nin eksaminasyon sa parte mismo kan sa iyang salud nasa kustodiya ng unyan kan Bao Municipal Police Station ang nasambit ng suspek ang matrayumpong operasyon na parte kan pinakusog na kampanya asin direktiba kan PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. laban man sa mga wanted na mga individual. Ana miyembros kan na PNP nagpapasalamat man sa parte mismo kanda suporta na itinataw kan mga sibilyan sa pagsumbong kan mga personang wanted na nahihiling sa saindang mga lugar. Sa tuyang barata ngunyan, barata na kita ngunyan sa luwas kan nasyon o bareta kita sa lado internasyonal. Sa satuyang barata sa luwas kan nasyon, liwata na nagsagibonin pag-atake ang US military laban sa barko na nagdadara kan droga sa kadagatan kan Venezuela.
inanunsyo ni US President Donald Trump na anum na ana naganan sa panibagong operasyon asin na pag-atake kan US Air Force. Dagdag kan US President na nasambit ng barko konektado sa terrorist organization na dainan niya pinagpangaranan pa. Asin na digdi pinagpahayag ana nasambit ng lakdang subuot na inikan na US yan tangani man na digdi labanan na ana mga terorista na padagos na nag-ooperar kan na droga ana nasambit ng operasyon. Iyo ang panlima ng operasyon kan US laban sa barko na nagdadara kan mga illegal na droga. Sa satuyang barata ngunyan, sa barata kita ngunyan sa kinabanin na karawat o sports, amay na kung saan natapos ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ella sa Japan Women's Open. Iyan matapos daugon siya ni Teresa Balintuba kan Sisya sa score na 6-1, 6-2. Dominado kan world number 78 na si Balintuba. Ang kawat asin nagdurar nin haros sarong oras may 20 minutos. Kahali pa sana ni Ila sa amay na pagkadaog sa Wuhan Open Qualifiers kan pizza 4 kan bulan kan Oktobre. Yan sa kamot ni Muyuka Uchijima kan Japan. Mabalik sa China ang 20 anyos na si Ila sa masunod na simana sa Guangzhou Open. Iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sa indong para bareta si Jonel Cuba Mabalos kan sa idong pagantabay mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:04. BBS Basta Bareta Sigurado. Ang atugang marina aga ko si Jonel Cuba sa headlines kan mga barata sa lado lokal. 77 mga parauma sa syudad kan Iriga nakaresibi nin haros sa kabangang milyon na cheki bilang tabang sa indak kan PCCI. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, banwaan kan Kabusaw Camarines Sur pinagdeklara bilang insurgency free na munisipyo sa Camarines Sur. Mandatory drug testing pinaggibo sa parte mismo kan mga miyembros kan Philippine National Police sa siyudad kan Naga. Bureau of Fire Protection na nagpaluwas kan na mga dapat nagibuhon na kung nagkakaigwa kan na pagtama kan na linog. Asaro pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, opisina kan City Engineers Office sa laog kan na Siyudad Kinaga, padago sa pag-inspeksyon sa mga luma ng mga istruktura o building sa laog kan na siyudad. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirito. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre.
maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang maray na aga sa Indogabos, ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes ng idakan mga barata sa lado lokal, nagpasairarom sa sarong mandatory drug testing ang mga personay kan police personnel kan City Mobile Force Company CMFC na isinagibo kan Naga City Forensic Unit. Ginibo naman sa headquarter kan CMFC sa Barangay Kanpakul, Naga City. Isinagibo na sambit ng aktibidad kasud matangani man na masiguro na ang Naga City PNP and sinasabing nanginginot na City Police sa laog ka na siyudad Kanaga na minakomple sa parte mismo ka na mga reglamento sa pagpapasunod na malinig ana sa inda mismo nga mga personay asin na daisangkot sa paggamit kan ipinagapapangalad na bulong pinagapanginutan ni City Director Police Colonel Gilbert Pariñas ana nasabing drug-free workplace duman sa parte mismo kan headquarters kan City Mobile Force Company na inot kaya na PNP Central Office degdi sa laog ka na siyudad Kanaga ang mga personay ka na pulis ipinaga sa gibuman an random drug o mandatory random drug testing sa parte mismo ka nasambit ng kakapulisan mayo man ninapabareta sa PNP Central Office ka na Naga na naimbwalto sa illegal na droga base sa inda mismo nga resulta kan mga test na pinaggibo sa mga personay kan pulis. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, formal nang naisagibo ang ceremonial declaration on the insurgency status sa banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur bilang stable internal peace and security na ginibo ka na nagtalikod na aldaw duman sa multipurpose annex hall sa local government unit kanasambit ng banwaan. Nagpartisipar sa nasambit ng aktibidad ang representante gikan sa manlailay ng mga ahensya kan na gobyerno arog kan na 902nd Infantry Brigade asin man 9 Infantry Battalion, Philippine Army, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, asin man ang Sangguniang Bayan, asin Sangguniang Kabataan Federation, kan banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur, ana stable internal peace and security
ana nangangulugan na mayo na nin impluensya ang New People's Army NPA sa nasambit ng banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur kasabay kan sinambit ng aktibidad iyo ana pagperma sa Stable Internal Peace and Security Declaration Contract kan mga representantes gikan sa manlain-lain na ahensya kan gobyerno na kung saan ini pinagpanginutan kan Philippine National Police asin man kan LGU pati naman kan manlain-lain na sanga kan ahensya nin gobyerno. Iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Salud kan mga taganaga sa Camarines Sur, prioridad daakan provincial government. Boyet Paderes sa detalye. Padagos ang gobyerno provincial sa pagpagataman at pagprioridad sa salud kan mga taga Camarines Sur sa pagikan libreng ultrasound sa CSPMC. Dakol sa mga residentes ang natataon ng pagkakataon ng mga pahiling ang sandang mga namamati sigon sa mga beneficiaryo. Dakulang sa pagay may araw kailing programa ang mga bilya perte ningulita mayo man silang kakayahan na magbayad sa mga pribadong ospital para sana makapagpasairarong igli. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, aros kabangang milyon na kantidad kana indemnity check ana ipinagapamudbud sa maabot sa 77 nga mga parauma gikan mismo sa siyudad kan Iriga sa paagiman kan PCIC Bicol. Matrayong pong nangyari asin na naresibi kana abuto na sa 77 nga mga parauma gikan sa parte kan siyudad kan Iriga ana total na nagkakantidad 492,199 pesos na kantidad kan indemnity check na kung saan idinuhol kan Philippine Crop Insurance Corporation PCI Regional Office No. 5 isinagibo ini duman sa parte kan siyudad kan Iriga sa paagi kan Iriga City Agriculture Office. Basado sa PCIC Bicol sa irarong kan Rice and Corn Insurance Program kan sinambit ng ahensya niresibi kan mga parauma ang bayad distroso sa sindang pagkakalugi bunga kan pagkakaraot kan mga tinamnon ninuliman kan natural na kalamidad pagkakaigwa kan sapo kan manlain-lain na klase nin kahilangan sa panamnon piste asin iba pang mga banta kan peligro sa sektor kan agrikultura. Pinanginutan ang nasambit na nga indemnity check distribution ni insurance underwriter Romanic Gubot nagpartisipar sa nasambit ng distribusyon iusinda Iriga City Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva asin man City Agriculturist Arja Ramirez kana siyudad nin Iriga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, bagong mobile soil laboratory na ilansar kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol, Camarines Sur, magiging pilot area. Darrell Banya sa detalye. Na ilansar asing ginibuan blessing siringman ang ribbon cutting kan Department of Agriculture Bicol sa paekan Regional Soils Laboratory. Ang bagong mobile soil laboratory nagikan sa Bureau of Soils and Water Management na piggibo kan Oktubre 13. Nailot kay ni tigrisibi kan Oktubre 9 duman sa siyudad kan Quezon ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel Cornelia. Ang mobile soil laboratory gikan mismo KBS WM Director Dr. Gina Nilo. Mawat kan inisyatibong ini na makapaghatod inaccessible, available, as in accurate solutions pag-abot sa soil health sa malalain na parte kan nasyon. Pinawandoon ni RSLOIC Chief Frederick Porcadela ang importansya kan sistematikong pag-examine kan na daga
bilang pundasyon kan matriyompong produksyon sa agrikultura. As in sinabi na Mobile Soil Laboratory, inima serbi subot na extension facility sa Regional Soils Laboratory na makapagtaon ng serbisyo sa mga rarayong lugar digdi sa bilog na Kabikulan. Mientras tanto, ang probinsya ng Camarines Sur ang magiging pilot area kan Mobile Soil Laboratory kung sa inakatalaan bisitaon sa ini asin makapagpaabot ng serbisyo ang gabos na banwaan sa probinsya ng Camarines Sur, kabali na ang siyudad ng Naga, asin man ang siyudad kan Iriga. Dagdag na bareta sa Lado Lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa Lado Lokal, nagpagirumdum ang Bureau of Fire Protection BFP kan banwan kan Goa Camarines Sur sa mga namamanuaan o sa mga tao kung ano ang dapat nagibun kung igwa ni namating linog sa saindang lugar. Habang nagalilinog, dai dapat magdalagan, dai dapat mataranta, kinakaipuan sa nang magdanay sa building, mantang nagkakaigwa pa kan paglinog, kinakaipuan man na magtukaw, magtago sa irarum kan lamisa kung kinakaipuan, asin tauban ang sindang mga payu, uyan parte kan mga payag ni FO1 na Roadjoy Reperisa kan Bureau of Fire Protection sa Banwan kan Goa Camarines Sur. Opo. So, sa nangyayari po baga ngunyan, sir, ano po, ang linog po baga kaya data po na madedetect or data po maaraman kung matama ba siya or kung araw kang bagyo na forecast or na-foresee. So, ang earthquake po, anytime po pwedeng mangyari. So, inaasahan tapuan po bagang mangyari iyan na kasi ano nga siya, pirmi siyang nangyayari dito sa tuya sa Pilipinas. Ngunyan na taon o ngunyan na semana. So, during an earthquake po, so, ang kaipuan ta pong i-perform is drop. First po is, pag nag-shake na po, nag-shake po, di po kamo tulog magdalagan kasi most po naman sa video po, baga na nahihiling ta, nagkakagulo sila. For sure, kasi, tawag din, natataranta sila. So, first po dapat, natataranta, natatakot. So, ang first po nagigibon nila is mag-escape sa building during nag-shake pa. So dapat po ang i-perform ta po dapat is first po is drop, cover, and hold. So, drop to your hands and knees. Cover your head po. Gamit po kang kamot nindo or kung pwede po is mag-irarom po kamo sa table. Or partikan mga payag niya FO1 na Ruth Joy Reperisa ka na BP duman sa Banwan kan Goa Camarines Sur. Kunyaon sa laog kan narong building o establishmento kinakaipuan na mag kaigwa sana magmantener sana mo na sa laog sa lugar na kung sain halatuna na matapos ana pagyugyug kandaga o anlinog dahil kinakaipuan na magdalagan tulos-tulos sa luwas mantang nagkakaigwa pa nin linog ulit kadakla na sa mga naiirido asin tinatamaan kan mga nagbabaragsakan ng mga debris iyo na nagdadaralagan na tulos masta nagkakaigwapan na paglinog iwasan mana na magrani sa mga bintana pinto asin mga salming huli ta posibleng tamaan ka na mga pasanga mga salming iwasan man ana pagtindog sa mga nakabitay na mga bagay o mga ilaw kuna nakaigda inabot ni na linog kinakaipuan na protektaran na ansinang payo nin anuman na bagay na pwedeng makakaproteher digdi kunyaon man sa crowded na lugar iwasan ana magmadali asin makaluwas sa exit ninuli tabaka sa pagmamadali magsurusuan sa pinto asin exit digdilugod magkaigwanin pagkakairido ana mga
iirinutan na makaluwas sa edipisyo. Kunyaon man sa luwas kan building, inabot nin linog, iwasan na matangudan ang mga poste asin linya nin kuryente sering man ana mga darakulang mga kahoy asin iba pang mga bagay na pwedeng digdi iyo ang gikanan kan pagkaka-aksidente. O yan parte pa kan mga pahayag na yan kana nasambit na nga pamayo o tagapagtaram kan Bureau of Fire Protection duman sa Gua Road Joy Reperisa kan BEP Gua. Yes po, opo. So, yan po, di ba drop cover and hold? Yes. First step po yan. So, second step po, stay inside po. Do not run outside. Kasi most injuries po happen from falling debris. Yes. So, yan po. Most injuries happen from falling debris. So, habang nagdadalagan ka, tapos nagsishake pa. Yes. So, like man ka pong stability eh. So, stay inside lang po. Do not run outside. Tapos po, during yung drop cover and hold, tapos tiyang kasi pa sa laog, tapos nagsishake pa, stay away from windows, glass, tsaka mirrors, or heavy furnitures or shelves that might fall. And then, mga hanging lights, mga chandeliers po. Yes. Bagrayo ka Stay away duman. from that po. Opo. Artiken mga payag ni SFO1 na Road Joy Reperisa kan Bureau of Fire Protection sa Banwaan kan Gua Camarines Sur. Kung nagmamanion nin anuman na klase nin lulunadan, pag inabot nin linog mas maray na magpundo mo na asin maggilid, magpermanente sa sarong lugar asin harayo man sa parte mismo kan mga poste nin kuryente asin man mga linya nin kuryente patin mga kahoy asin iba pa na pwedeng magbagsak dapat digdi permisa ng igwanin daranin pasiwit kun na Trump ana sarong persona sa parte mismo kan na laog kun sa nagaba darakan paglinog digdi mas maray na digdi igwanin na pasiwit asin na sige sana an pasiwit tanganing ini and ma-rescue kan mga rescuer. Importante na perming may daranin pasiwit sigun paman sa pahayag kan Bureau of Fire Protection o yan parte kan mga pahayag ni SFO1 Road Joy Reperisa kan BEP Gua. Tapos po, ang mga nahihiling pa po baga sa video, so mga naka-dashcam sa auto. Opo. Kapag ka nagda-drive man po, mas okay po na mag-pull over muna to a clear area. Yes. Tapos, Magilid. Opo, magilid muna po. Tapos, stay inside the vehicle until the shaking stops. Kasi, at least protected ka po. Yaon duman ka sa lap. Ayun din po sa mga poste, sa puno, sa anything na might fall. And number one dyan, ma'am, ako, pigano ka, don't panic. Ano po? Yes po, don't panic. Pero, dahil pa man po kaya makontrol ang ibang tao. Kasi, first line pa po baga kaya. Yan is mag-rush. So, kung kaya mo man po na magbuhat, or kung kaya mo maka-exit, mas okay po ito kung kaya po. Pero kung natamburan ka po or dahil ka na po mag-panic or yes. Kasi ina-advise ko nga po lalo sa family ko kasi naman po ako naka-duty. Sabihan ko, ang in-advise ko po sa inyo is magdara lang po permining silbato. Yes. Silbato po. Para dahil ka po ito pong magparakurahaw. So, kasi pag nagkukurahaw ka, mas nasistress ka pa, na naghahanap ka ng tabang. Artiken mga payag ni SFO1 Road Joy Reperisa kan Bureau of Fire Protection kan Gua dapat perming igwanin darang silbato. Mabakal na kong silbato at yan.
Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal bilang preparasyon sa anuman na posibilidad na pagtama kana linog ang opisina kan City Engineers Office digdi sa laog kan siyudad Canaga an padagos sa paglibot-libot asin pag-inspeksyon sa lugar edipisyo na perming pig roroso asin pinagdudumanan kan mga tao arog kan simbahan asin eskwelahan iyan tanganing mailingkon ana nasambit na mga building ini salbado pa sa armada sa parte mismo kan paggamit kan publiko sa ngunyan. Salbado pa man ang mga nasambit na mga edipisyo na pinasiran asin pinag-inspeksyon kan City Engineers Office sa laog kan siyudad Canaga. Uya si City Engineer Elmer Albo Canaga. Ini pong, araw po kayo ni. Sige po ang ikot mi po ngunyan. Pigiinot mi po nga si mga building na ito po bagang permin pigduduman na mga tao. Lalo na mga simbahan, sa mga eskwelahan. Yun po muna mapigiinot mi ngunyan para mailingta kung ang mga building na niyo safe pa para gamiton ka mga skam publiko. Sige po kami. Ongoing po ang inspection ni pigiling ning si pag may duda kaming medyo itong building na to kay suwa na inspeksyonon. Ini-inspeksyon ni po. Artikan mga payag ni City Engineer Elmer Albo sa pag-inspeksyon ninda sa mga simbahan, eskwelahan, mga lumang edipisyo sa laog Canaga, maayo pa sinda nga nanotaran no nahiling na mga darakulang mga problema. Kaya sa assessment kan na City Engineering Office, maray pa ana mga building sa laog kan siyudad Canaga. Alagad piglinaw man ni Engineer Albo na daiman sinda makasabi ngunyan kung safe sa linog anasambit na mga building sa laog Canaga huli ta ana ginigibo nindang pag-inspeksyon iyo sa na itong rapid visual screening na yaon na sinda nag-iinspeksyon o inihiling ang luwas kana edipisyo sa kaminahapot sa sadiri kung ano anahiling nindang mga problema sa laog mismo kan sa indang edipisyo. O yan pahayag ni City Engineer Elmer Albo Canaga. Sa ngunyan po mapamang kaming nanotaran na grabe pang problema. Sa araw mo, pag may dakulan na pong problema, ipapaabot po yan sa muya. Sa ngunyan po mapakaming nanotaran, kaya sa iling medyo maray pa ang mga building sa Naga. Artikan mga pahayag ni City Engineer Elmer Albo Canaga. Mga dugang iyanan kat teripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis, Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako ang sindong para barata si Junel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay mapa sa tuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.